Papa, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Hindi ka pa matanda. Mabubuhay ka pa. Kakayanin pa natin to kaya pakiusap, lumaban ka. Pagmamakaawa ng babaeng si Juliet sa kanyang tatay na ngayon ay nakaratay na sa higaan ng hospital. Hinawakan ng lalaking si Peter ang kamay ng kanyang anak na si Juliet. Anak, alam ko na malapit na akong kunin ng Diyos. Para hindi masakit para sa ating dalawa to. Pag-usapan natin ng maayos ang mga bagay-bagay. Gusto kong pag nawala ako sa mundong to, wala kang ibang poproblemahin. Mahal na mahal kita, anak. Masakit man to para sa akin. Pero nararamdaman ko na. Hindi na ako magtatagal. Mahinang wika ni Peter sa kanyang anak na halatang hirap nang magsalita. Hindi naman kayang tignan ni Juliet ang tatay niya sa mga mata nito. Hindi niya ito kayang makitang nahihirapan sa harapan niya. Hinigpitan ni Juliet ang pagkakahawak niya sa kamay ni Peter. Papa, wala na akong ibang pamilya kapag mawawala ka pa. Kagagraduate ko nga lang ng senior high school Magka-college na ako. At ang pangarap ko pa, makita mo akong gumraduate sa kolehiyo. Kasi yun naman diba yung gusto mo? Ginagawa kong lahat ng to para sa'yo pa kaya pakiusap. Huwag kang bibitiw, hindi ko kaya pa, hindi ko kaya. Nagdadalamhating wika ni Juliet habang patuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Juliet, makinig ka sa akin. Huwag mo akong pahirapan na umalis. Napakaswerte kong naging anak kita. At sa lahat ng universe, ikaw pa rin ang pipiliin kong maging anak ko. Pero ganito talaga ang buhay ng tao, may katapusan. At kailangan nating tanggapin yun. Kaya kita pinapunta ngayon kasi may gusto akong pag-usapan natin. Wika ni Peter habang pinupunasan ng mga luha ni Juliet. Nagtatakang tumingin naman si Juliet sa kanya. Ano po yun, Dad? Ano po bang importanteng kailangan kong malaman? Patuloy na pagikbi ng babae. Naalala mo ba yung bata ka pa? Lagi kong sinasabi sa iyo na wag mong pupuntahan, paglalaruan o huhukayin yung lupa doon sa isang parte ng hardin natin. Meron akong nakahanda doong sorpresa para sa iyo. Nasiguradong magagamit mo kapag nawala na ako. Nangihinang wika ni Peter pero patuloy niya pa ring pinipilit ang kanyang sarili na ipaliwanag ang mga bagay-bagay sa kanyang anak. Nanlaki naman ang mga mata ni Juliet. Naalala niya kasi ang lugar na tinutukoy ng kanyang tatay. Opo, Dad. Malapit po doon sa may statwa. Bakit ngayon niyo lang po ito sinasabi sa akin? Patuloy na pagtataka ng babae. Anak, ang gusto ko, kapag nalibing na ako, hukayin mo yung parte na yun ng hardin. Mahal na mahal kita, anak. Wika ni Peter bago ito tuluyang mawala ng malay. Lalo lamang naghinagpi si Juliet at halos magwala na siya sa hospital room kung saan nakaratay ang tatay niya. Iyak siya ng iyak. Wala siyang magawa at hindi niya kakayanin na mawala ito sa piling niya. Kaya maya-maya pa ay dumating na ang mga doktor para alalayan siya palabas. Sa labas ay nakita niyang naghihintay doon ang kanyang tito na si John Ray. Agad niya itong nilapitan at niyakap. Pinipilit ni John Ray na magpakatatag para sa kanyang pamangkin. Alam niya kasi na kailangan ito ng suporta. Pero maging siya ay sobrang nasasaktan sa kalagayan ng kanyang kapatid na si Peter. Tahan na, nak. Tanggapin na lang talaga natin na ganito ang takbo ng buhay. Para na rin hindi mahirapan yung papa mo. Pagpapakalma ni John Ray sa kanya habang patuloy naman sa pag-iyak si Juliet. Anong ibig mong sabihin, tito? Hintayin na lang talaga nating mamatay si papa? Namumugto pa rin ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi naman sa hihintayin natin siyang mamatay, anak. Pero mas lalo lang mahihirapan si Peter kung makikita ka niyang ganyan bago siya tuluyang mawala. Tulungan na lang natin siya na maging mapayapa sa mga huling sandali niya sa mundong to. Okay ba yun? Patuloy na pagpapaliwanag
ng lalaking si John Ray. Saglitang naupo ang dalawa sa may hallway habang hinihintay ang paglapit ng doktor sa kanila. Doon ay nabanggit ni Juliet ang sinabi ng kanyang tatay na si Peter tungkol sa kanilang hardin, at doon ay nanlaki ang mga mata ni John Ray nang muli niyang maalala kung ano ang nangyari. Halos mahigit 1 dekada na ang nakararaan. Isa kasi itong bangungot sa kanilang buhay. Nasa 12 taon na ang nakararaan, nagtatrabaho si Peter sa abroad para masustentuhan ang sinimulan niyang pamilya. Napangasawa niya ang babaeng nagngangalang Lucy na kung saan ito ang nanay ni Juliet. Hindi naging maganda ang pagsasama ni Lucy at Peter. Lagi kasi nilang pinag-aawayan ang mga bagay-bagay, lalo na kapag tungkol ito sa pera. Peter, hindi to ang pinanghako mo sa aking buhay. Ang sabi mo, hindi ko na kailangang magtrabaho. Ang sabi mo, susustentuhan mo yung pamilya natin. Pero bakit parang kulang na lang palagi? Pagrereklamo ni Lucy sa kanyang asawa na si Peter. Ginagawa ko naman ng lahat, mahal. Sadyang nalugi lang yung negosyong nasimulan ko. Pero siguradong babawi ako. Pagpapakalma ni Peter sa kanyang asawa pero hindi na ito nakikinig. Kaya naman nilapitan siya ni Peter. Lucy, lahat ng pinangako ko sa iyo. Pinapangako ko namang tutuparin ko yun. Bigyan mo lang ako ng sapat na oras. Tura ni Peter habang niyayakap ang kanyang asawa. Pero irritabling tinanggal ni Lucy ang pagkakayakap ni Peter sa kanya. Peter, wala ng oras. Buntis ako. Anong gusto mong gawin ko sa bata? Ipalaglag ko? Simula nang ikasal tayo, wala akong naranasan sa lahat ng pinangako mo. Hindi man nga lang tayo makapagbakasyon. Hindi katulad ng mga kaibigan ko na kahit saang lugar, nakakapunta sila kasama ng mga asawa nila. Buryong-buryo na ako dito sa bahay, Peter. Hanggang kailan ba ako maghihintay? Napahawak naman sa ulo si Peter dahil sa sinabi ng kanyang asawa. Ano? Buntis ka? Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? Nagugulo ang wika ng lalaki. Kasi Peter, iniisip ko kung ipapalaglag ko ba tong bata. Hindi ko naman nakikita na magiging maayos tong pamilya natin . Sayang lang kung magkakaanak tayo. Laking gulat ni Peter sa sinagot ng kanyang asawa. Kaya naman agad niya itong nilapitan at lumuhod. Lucy, pakiusap. Huwag mo naman sanang gagawin yan. Hindi mo lang naman anak yan . Anak ko rin yan. Ganito na lang. Kinukuha ko ng kapatid ko si John Ray. Mag-OFW kami. Pupunta kami sa ibang bansa kung ayaw mo na talagang maghintay. Lahat ng perang kikitain ko doon ipapadala ko sa inyo dito. Kaya pakiusap, huwag mong ipalaglag yung anak natin. Pangako sa'yo sa madaling panahon, makakaalis na kagad kami. Aasikasuin lang namin yung mga papeles tapos lalarga na kami sa Dubai. Patuloy na pagmamakaawa ni Peter. Napatahimik naman si Lucy at pinag-isipan ng kanyang sinabi. Bakit ngayon mo lang sa akin sinabi na pwede ka palang mag-Dubai? Seryosong saad ng babae. Iniisip ko kasi Lucy na mas malaking oportunidad sana kung ipagpapatuloy ko yung negosyo ko. Mas malaki yung kikitain ko doon kaso kailangan ko ng oras. Ngayon na hindi ka naman makapaghintay, di pipiliin ko na lang yung Dubai. Pipiliin ko na lang malayo sa inyo basta mapalaki mo lang ng maayos yung anak natin. Pagpapaliwanag ni Peter. Tinignan naman siya ni Lucy. Sige, pumapayag ako Peter pero sa isang kondisyon. Ipapadala mo talaga lahat ng pera mong kikitain doon. Ayoko maghihintay ako sa wala. Nakasalalay sa iyo ang buhay ng anak mo. Seryosong saad ni Lucy. Oo, pangako mahal. Gagawin ko yan. Determinadong wika naman ni Peter. Noong gabi rin na iyon ay pumunta si Peter sa bahay ng kanyang kapatid na si John Ray. Peter, ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo? Ipagpatuloy mo yung negosyong sinimulan mo. Sayang naman yung galing mo sa pagnenegosyo kung hindi mo itutuloy yun. Wika ni John Ray sa kanya nang mabalitaan ang kahilingan ni Peter na magtrabaho sa Dubai. Wala tol Kailangan ni Mrs. ng pera, magkakaanak na kami. Ayoko namang mahirapan pa siya kakaisip ng pera. Okay na rin yun. Kesa naman ipalaglag niya yung anak namin. Malungkot na wika ni Peter sa kapatid. Yan na namang Lucy na yan. Hindi pa kayo mag-asawa, sinabi ko na sa'yo na tigilan mo na yun si Lucy.
Hindi ba nakikita yung mga red flag na pinapakita niyan sa relasyon ninyo? Tapos ngayon tatakutin ka niya na pag hindi ka nag-Dubai, papalaglag niya yung anak niyo? Sino bang taong nasa tamang katinuan ang sasabihin yon, Peter ha? Hindi ba nakikita ginagawa ng asawa mo sa'yo? Masyado ka nang submissive dyan kay Lucy. Sumasobra na yan. Galit na wika ni John Ray. Tol, wag mo naman pagsalitaan ng ganyan yung asawa ko. Oo, kung minsan sumasobra na siya pero nakakalimutan mo na yata, asawa ko pa rin siya. Pasensya ka na pero hindi ko kaya yung sinasabi mo. Tulungan mo na lang akong makapag-apply sa Dubai para magkasama tayong pumunta dun. Sagot naman ni Peter. Napayuko naman si John Ray na ipinagtaka ni Peter. O bakit? May problema ba? Tanong ng lalaki. Kasi tol, hindi ako makakasama sa Dubai kung sakali mang pupunta ka dun. Ilang gabi ko na rin tong pinag-isipan pero hindi ko kayang mapalayo sa pamilya ko. Pagtitiisan ko na lang muna sigurong magtrabaho doon sa talyer ni Lester. Kinukuha niya ako mekaniko Sayang naman. Okay na maliit yung sahod basta kasama ko yung pamilya ko. Hindi rin kaya ng misis ko na magkalayo kami ng ganun katagal. Seryosong wika ni John Ray. Kung ganun pala tol, magandang balita yan. Mababantayan mo na rin yung pamilya ko kung sakaling wala na ako dito sa Pilipinas. Tulungan mo na lang siguro ako mag-asikaso ng mga papel tapos pag-usapan na lang natin yung mga susunod nating hakbang. Sagot naman ni Peter. Tumango na lamang si John Ray pero sa loob-loob niya ay nag-aalala siya sa kung ano ang kahihinatnan ng kanyang kapatid kapag pumunta na ito sa Dubai. Wala kasi itong experience sa pangingibang bansa at alam niya kung gaano ito ka-under sa kanyang asawa. Ilang mga buwan pa ang nakalipas bago tuluyang masikaso ni Peter ang lahat ng kanyang mga papeles na kailangan sa pag-alis papunta sa Dubai, ay naabutan niya munang manganak ang kanyang asawa na si Lucy. Labis niyang ikinatuwa nang makitang babae ang kanilang anak. Juliet! Juliet ang ipapangalan ko sa kanya. Masayang wika ni Peter habang kinakarga ang kanilang anak. Wala namang pakialam si Lucy kung ano ang ipapangalan ni Peter dito. Basta ay makakuha siya ng pera sa kanyang asawa kapag nakaalis na ito sa Dubai. Yun lang ang tanging pinoproblema niya. Bakit naman Juliet ang naisip mong pangalan? Saad ni Lucy sa kanyang asawa. Napatingin naman si Peter sa kanya. Kamukha niya si Juliet. Ang ganda ng balat niya. Meron siyang, halos brown na brown yung mga mata niya. Baka kahit yung ibang mga tao pagkamalan siyang si Juliet. Pagpapaliwanag naman ni Peter. At doon din ay napagtanto ni Lucy na ang Juliet na tinutukoy ng kanyang asawa ay mula sa paborito nitong palabas na Romeo and Juliet. Mahal, ipangako mo sa akin ha. Ipangako mo na aalagaan mo si Juliet. Huwag mo sana siyang hahayaang magkasakit at gagawin ko naman ang parte ko bilang asawa mo. Nakangiting saad ni Peter. Oo Peter, pinapangako ko. Tuparin mo na lang din yung mga pangako mo sa akin para wala na tayong problema dito. Wala namang emosyon na saad ni Lucy. Hindi kalaunan ay nakarating na nga ng ibang bansa si Peter. At tulad ng inaasahan, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para maipakita ang galing sa trabaho. At lahat ng pera niya ay pinapadala niya sa kanyang asawa na si Lucy. Na kung minsan pa nga ay wala nang natitira para sa kanya. Grabe tol, ang hirap ng trabaho ko dito, puro toxic yung mga kemikal na kailangan kong haluin. Hindi ko nga alam kung makakatagal ako dito ng 1 oras halos buong araw bago namin matapos ng trabaho. Baka pagkatapos ng buwan na to magkakasakit ako Pagrereklamo ni Peter sa kanyang kapatid na si John Ray habang nag-uusap sila sa telepono. Kung gano'n naman tol, di umuwi ka na lang dito. Kesa naman magkasakit ka pa dyan, anong gagawin natin sa pera kung patay ka na? Sagot naman ni John Ray. Umiling naman si Peter habang nakahawak siya sa kanyang cellphone. Hindi pre, kailangan ng pamilya ko to. Sige na, babalik na muna ako sa trabaho. Pakibantayan na lang sila muna mabuti dyan Lalo na yung pamangkin mong si Juliet. Habang wala ako, ikaw munang tumayong tatay niya. Masayang saad ni Peter bago niya ibaba ang telepono. Ngunit wala pang 1 taon si Peter sa Dubai ay lumabas naman na ang totoong kulay ng kanyang asawa. Napapansin na kasi ni John Ray ang mga kakaibang ginagawa ni Lucy habang naghihirap sa ibang bansa ang kanyang asawa.
Minsan ay gabing-gabi na ito umuwi at binibigay lamang sa kanila ang bata pa noon na si Juliet. Para bang nabubuhay itong isang dalaga na parang walang asawa at isang anak. Kaya naman hindi na nakapagtiis si John Ray, kinampronta niya na si Lucy tungkol sa mga ginagawa nito sa buhay. Lucy, alam mo namang nagpapakihirap yung kapatid ko dun sa Dubai. Tapos ikaw to kung ano-ano lang ginagawa mo. Baka nakakalimutan mo. May asawa at anak ka na. Huwag ka naman sanang mabuhay na parang isang dalaga. Saan ka ba pumupunta? Bakit gabing-gabi ka na umuwi? At bakit ganyan yung pananamit mo? Diretsahang tanong ni John Ray sa babae. Tinarayan naman siya ni Lucy. Bakit? Ano bang problema mo? Kasi pinapabantay ko sa iyo yung pamangkin mo? Eh di kung ayaw mo, kukunin ko na lang. Sinabi kasi sa akin ng kapatid mo na kapag kailangan ko ng tagabantay, ibigay ko lang daw sa inyo. Hindi ko naman alam na ganyan yung magiging reaksyon mo eh. Malditang saad ni Lucy. Hindi yun yung problema dito, Lucy. Ang problema ay yung pamalagian mong pag-alis. Gabing-gabi ka na kung umuwi. May sarili din naman kaming pamilya. Bakit hindi mo man lang mabantayan yung anak mo? Nagpapadala naman ng pera sa'yo si Peter ah. Hindi pa ba sapat yun para bantayan mo si Juliet? Matatalim na mga salita ang ibinato ni John Ray sa kanya. Hindi na lamang nagsalita si Lucy at kinuha ang kanyang anak na si Juliet. Ay di sige, kung ayaw mo palang bantayan yung pamangkin mo, akin na nga si Juliet. Hinding-hindi na ako ulit hihingi ng pabor sa inyo. Wika ni Lucy bago tuluyang lumabas ng kanilang bahay. Ang buong akala ni John Ray ay matututo na ang babae. Pero dito pa pala magsisimulang lumala ang sitwasyon. Hindi pa rin kasi nagbabago si Lucy at patuloy pa rin itong umuuwi ng gabing-gabi na. Kaya naman napagdesisyon na ni John Ray na bisitahin ang kanilang bahay at doon niya natagpuan ang iyak ng iyak na si Juliet. Tila ba inabando na ito sa kanilang nakakandadong bahay. Nang gagaliiti si John Ray sa ginawa ni Lucy sa kanyang pamangkin. Kaya naman sinira niya ang pinto ng bahay nila Lucy para kunin ang bata. Nahalatang gutom at pagod na kaiiyak buong araw. Diyos ko, kung hindi pa kita kinuha dito, edi sana, ano nang nangyaring masama sa'yo? Wala talagang kwenta yung nanay mo. Pag-aalalang wika ni John Ray habang buwat-buwat ang kanyang pamangkin. Sinumbong niya ang lahat ng mga pangyayaring ito sa kanyang kapatid na si Peter, na hindi naman nagustuhan ng balita. Pagod na si Peter na maging under ni Lucy. Kaya naman nakiusap siya sa kapatid niyang si John Ray na ito na muna ang magbantay sa kanyang anak na si Juliet at tulungan siya na makasuhan ang kanyang asawa na si Lucy para mawalan ito ng karapatan sa bata dahil una pa lamang talaga ay wala naman na talaga itong pake para kay Juliet. Agad namang nakulong si Lucy dahil sa kasong child abuse at doon ay napag-alaman din nila na gumagamit ito ng pinagbabawal na gamot habang nasa loob ng pamamahay nila ang batang si Juliet. Kaya rin pala ito gabi-gabi kung umuwi dahil pumupunta ito sa mga club at nakikipag-inuman sa kung sino-sinong lalaki habang ginagastos ang mga perang pinaghirapan ng kanyang asawa sa Dubai. Ginawa naman ng lahat ni John Ray ang kanyang makakaya para mapalaki na isang mabuting bata si Juliet hanggang sa matapos ang kontrata ng kanyang kuya na si Peter sa Dubai. Umuwi ito na may 4 na taong gulang na si Juliet. Pero hindi pa pala doon natatapos ang kanyang problema. Nang makauwi na kasi siya ay nalaman niyang lubog sa utang ang kanyang pamilya dahil sa ginawang pagsusugal at pangungutang ni Lucy noong mga panahon na nasa ibang bansa siya. May mga taong nagsabi pa na sinanglado ni Lucy ang titulo ng bahay at lupa nila para lamang magkapera. Pero nagawa naman ni Peter na babayaran ang lahat ng mga ito. Ngunit naubos ang kanyang naipon sa Dubai. Umiiyak na lumapit si Peter sa kanyang kapatid na si John Ray. Grabe tol, parang wala lang din pinuntahan yung pinagtrabahuan ko sa Dubai. Akala ko na kapag nakulong yung babaeng yun, okay na ang lahat. Pero hanggang sa mga huling sandali pala, magbibigay siya ng problema sa akin. Malungkot na wika ni Peter habang kausap ang kapatid. Huwag kang mag-alala kuya, nandito naman na kami. Nandito ka na sa bansa. Makakasama mo na si Juliet. Yun naman ang pinaka-importante sa lahat. Pagpapakalma ni John Ray. Isang dekadang mahigit ang makalipas, na-diagnose ng isang malalang karamdaman si Peter. Ito ay dahil na rin sa delikadong pagtatrabaho niya sa Dubai.
At lahat ng side effects ng mga delikadong kemikal na kanyang nalanghap doon ay unti-unti nang nararamdaman ng kanyang katawan hanggang sa dumating na nga tayo sa kasalukuyang panahon. Malapit nang mamatay si Peter sa edad na 41 taong gulang. Napakabata pa nito at hindi maintindihan ni Juliet kung bakit maagang mawawala sa kanya ang kanyang tatay. "Tito, ano po ba yung sinasabi ni Papa na nilibing niya sa hardin namin?" Curious na tanong ni Juliet habang namumugto ang mga mata na nakatingin sa kanyang tito John Ray. "Ganito na lang, Juliet. Sasamahan na lang kita at tutulungang hukayin yun para ikaw na mismong makakita kung ano yun." Seryosong saad ni John Ray. Pero naputol ang pag-uusap nila nang nilapitan sila ng doktor ni Peter. Hindi ito makatingin sa kanilang dalawa. "Kinalulungkot ko pero patay na po si Peter." Diretsuhang saad ng doktor. At nang marinig ito ni Juliet ay para bang gumuho ang kanyang mundo. Hindi pa siya handa na mawala ng tatay sa ganito kabatang edad at halos maubos na rin ang mga luwang lumalabas sa kanyang mga mata dahil sa sakit na nararamdaman niya. Agad na niyakap ni John Ray ang kanyang pamangkin na si Juliet para i-comfort ito. Naging mabilis ang mga pangyayari. Kinabukasan kasi ay binurol na agad si Peter. At 5 araw pagkatapos ng burol niya ay tuluyan na rin siyang nailibing. Hindi naman maalis sa isipan ni Juliet sa buong panahon ng burol ng tatay niya ang mga sinabi nito na hukayin ang isang parte ng hardin. Naku-curious pa rin siya kung ano nga ba ang nasa ilalim ng lupa na ito. At tulad ng ipinangako ni John Ray ay sinamahan niya ang pamangkin niya na pumunta doon. Agad na hinukay ni John Ray ang parte ng hardin na sinasabi ni Peter. At nang may makapana silang isang box na kahoy, ay agad itong nilapitan ni Juliet para hukayin ang mga natitirang mga lupa. Pagbukas niya ng kahon, ay nakita niya ang titulo ng kanilang lupa, bukod sa mga pera na nakalagay sa maraming mga sobre. Sa bawat mga sobre ay may nakasulat, at nang kumuha siya ng isa, ay ito ang mga katagang nabasa niya sa sobre. "Para sa 18th birthday ng anak ko." Habang ang ibang sobre naman ay naglalaman ng mga katagang "Para sa pangkolehiyo ni Juliet." Hanggang sa ika-30 kaarawan ni Juliet ay mayroong sobre na nakalaan para sa kanya. Naiyak na naman si Juliet dahil sa ginawa ng kanyang tatay. Ang buong akala niya kasi ay hindi na siya makakapag-aral pa sa kolehiyo dahil sa kalagayan ni Peter. Pero hanggang sa mga huling sandali pala nito ay iniisip ng tatay niya ang kalagayan niya. Lumapit si John Ray sa kanyang pamangkin. "Matagal pinlano ng papa mo yan para sa'yo. Yung mga panahon na nalubog sa utang yung nanay mo at kailangan niyang bayaran, tinago niya yung mga natitirang pera niya para hindi niya yun magalaw. Kasi ang sabi niya, para sa'yo yun, para sa kinabukasan mo. Nagtrabaho siya sa talyer na pinagtatrabahuan ko para kahit papaano ay makakayod kayo sa araw-araw. Ayaw na ayaw niyang magalaw yung mga pera niya yan at gusto niyang maghintay ng tamang panahon para mabigay yan sa'yo. Sinama niya na rin yung titulo ng lupa para mawalan talaga siya ng option kung sakaling magipit kayo. Ayaw niyang magagalaw yung mga pera na para sa'yo lang. Ganun ka kamahal ng papa mo." Nakangiting wika ni John Ray at niyakap naman siya ni Juliet. Patuloy na namang kumirot ang puso ni Juliet at hindi siya makapaniwala sa kung gaanong pagmamahal ang binigay sa kanya ng tatay niya. "Sana tito, kapag nagkaasawa na ako, makahanap ako ng asawang katulad ni Papa." Wika ng dalaga. Nahalata ang pag-asa sa kanyang mga mata. Umaasa siya na sana ay kung nasaan man ang tatay niya ngayon, nasa maayos na itong kalagayan.